Hindi tumugon si Seska na iniisip pa rin ang itsura ng galit na si Brixton sa kanya kanina. Kahit na anong waglit niya, hindi maalis sa mukha ng bata sa kanyang balintataw. Nagigilty siya. Kung kaya niya lang magsalita, sana na ipaliwanag niya sa bata na hindi niya inaagaw ang ama nito sa kanya. Kaso hindi. Wala siyang kakayahan na ipaliwanag ang kanyang side. Kung kaya lang sana niyang magsalita, hindi ito magagalit ng sobra at sasama pang lalong loob. Ako nang humihingi ng paumanhin sa inasta ni Brixton kanina, Seska. Galit lang siya. Dahil alam mo naman ang dahilan, hindi ba? Naipaliwanag ko na yun sa'yo dati. Pinagdadamot niyang daddy niya sa'yo o kahit na sa sinong bata. Hindi lang ikaw. Inaaway nga rin noon ng pinsan niya si Nick sa si Sky kapag inaangkin ng daddy niya. Kwento pa ni Conrad sa pampalubag ng loob. Alam mo kung bakit? Dahil uhaw siya sa atensyon ng daddy niya. Saka alam mo ba, bata pa si Brixton, hindi niya na nakasama ang daddy niya. Kaya ganun siya karamot ngayon. Intindihin mo na lang sana. Naintindihan mo naman ang side niya, hindi ba? Pag ulit pa ditong ng ama niya, marahang tumango si Seska. Hindi naman masamang loob niya sa bata. Normal lang ang naging reaksyon niya. Katunayan, kung nakakatayo lang siya kanina, malamang ay niyakapan niya ito upang aluin. Kaso maging yun ay nahirapan siyang gawin dahil sa bali niya sa binti. Good girl. Pareho lang kayong biktima ni Brixton ng malupit na mundo. Huwag ka rin sanang magtatanim ng sama ng loob sa kanya. Dahil hindi pa lang talaga niya maabot ng isipan ng mga nangyari. Masyado pa siyang batang nilamon ng galit. Unawain na lang natin ang batang yun. Habang pauwi naman at lulan sina Gaston at Brixton ng kotse ay walang nagsalita sa kanilang dalawa. Panay ang lingon ni Gaston sa backseat kung nasaan ang kanyang anak na tahimik na nakaupo. Hindi siya magawang tingnan kahit na saglit na sulyap lang. Nasa isang linyang kilay nito at maging ang nakatikom na bibig niya. Pinakita ni Brixton na nagtatampo niyang mukha sa ama. Kung patuloy itong magsisinungaling, pati na rin ang kanyang ina upang pagtakpan ng batang yun para hindi siya magalit. Hindi niya alam kung ano pang dapat niyang paniwalaan. Niloloko na lang sila ni Gavi at inuuto ng magulang nila. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magkampihan ng kanyang ama at ina. Dapat nga nagagalit doon ng ina niya. Gaya dati nagagalit dapat ito't hindi hinahayaan na makita sila ng batang yon na isa sa dahilan ng kanilang away dati. Natatandaan niya pa ng ikakasal na sanang magulang niya. Hindi ka dapat nakikialam ng gamit ng ibang tao, Brixton. Panimula ni Gaston nang tinutukoy ang sketchbook sa kanyang pinunit ng ilang pahina na pag-aari ni Seska. Gusto mo bang pinapakailaman ng ibang taong mga gamit mo't sinisira? Hindi ba hindi rin? Hindi pa rin siya pinansin ni Brixton na lagpasan sa kabilang tengang sinasabi. Narinig niyang ama ngunit wala siyang planong sumagot. Isipin mo na lang ito, anak. Tinulak siya sa hagdan ng ibang bata at nabali ang binti niya. Kaya siya nasa ospital ngayon. Sa tingin mo gaano kasakit yung nararamdaman niya noon? Hindi rin siya nakakapagsalita kaya kahit na ilang beses mo siyang buliwan, hindi kanya sasagutin sa mga tinatanong mo sa kanya. Naintindihan mo ba? Ganun na lang ang naging paglingon ni Brixton sa ama, tumindi pang galit sa mga mata niya. She's lying. Nagsasalita siya, Daddy. Narinig ko ang boses niya noon. Anong hindi nagsasalita? Mariinggit ni Brixton na hindi pa rin nagbagong tono ng boses na halatang asar pa rin kay Seska na dinagdagan pa ng kanyang ama. Tinanong ko pa nga siya noon at sumagot pa siya sa akin. That was before the accident, anak. Pagtatama ni Gaston na alam naman niya ng tinutukoy. Hindi ko alam kung maintindihan mo na ako ngayon kapag sinabi ko na may accident na nangyari sa kanila ng mommy niya. Sa araw ng kasal namin ng mommy mo yon. Dumilim pang mga mata ni Brixton na mabanggit niya yon. Nahulog siya sa building. Buti na lang na-rescue agad. May trauma siya sa nangyari na naging dahilan kung bakit ayaw niya na magsalita. Kaya dapat hindi mo siya inaaway ng ganyan. Wala na siyang mommy at daddy na tunay. Ang Tito Conrad mo na lang at ang asawa niyang kinikilala niyang magulang ngayon. Hindi ako. Hindi niya ako aagawin sa inyong dalawa ni Gavi kung yun ang inaalala mo. Sa inyo na ako, kaya pwede bang tama ng galit ha? Natalio Brixton. Hindi na nagsalita si Brixton. He felt sorry for her. Hindi niya naman din kasi alam yon pero hindi pa rin siya magiging mabait sa batang yon. Kung yun ang gustong iparating ng ama, ayaw niya pa rin itong makita na nilalapitan ng kanyang ama kahit na nag-explain na rin ng daddy niya. Hindi ka namin gustong pagsinungalingan ng mommy mo. Pumunta lang ako doon para tumulong. Nagsinungaling pa rin kayo ni mommy sa akin. Kayong dalawa, daddy. Palagi na lang nagsisinungaling. Bigay diin ni Brixton sa rason ng galit niya. Kung hindi naman niya narinig ang usapan ng lola at mommy niya, hindi niya pa malalaman ang lahat ng ito. You two lied to me.
Alright, sige. Aamin ng daddy na nagsinungaling ako sa'yo. Yun ay dahil magagalit ka kapag nalaman mong totoo. Kaya hindi namin sinabi. Pilit na pagpapakumbaba ni Gaston, umaas na magiging okay sila ng anak bago sapitin ng mansyon. Brixton, pwede namang magsinungaling, lalo na kung ayaw mo makasakit ng tao. Babalik naman ako. May siniseta lang akong, "Still mommy and you lied to me, daddy." Padyak na nito ng kanyang paa sa sahig ng sasakyan, na pilit dinidiin ko anong ugat kung bakit siya nagkakaganon. "You tell lies! You lied!" Namumula ng mga matang tura nito na kulang na lang ay maiyak sa labis na frustration. Bunga ng mga kasinungalingan nila. Naitikom na lang ni Gaston ang kanyang bibig. Ayaw niya nang mag-explain. Aminado siyang kasalanan niya naman yon. At hindi niya malaman kung anong gustong mangyari ng anak. Kung itutuloy niya pang pakikipag-usap, baka mamaya umiyak lang ito. At kung ano pang mangyari kung kaya naman siya nang magtitimpi at magpipigil ng lahat at tatahimik na. "You lied, and I hate you for that, Daddy." Remarks pa ng anak na nakikita niyang ugali ni Nati sa pagiging matigas. Nakikita rin niyang ugali niya ditong inilalaban ko anong tama doon. Pagdating nila ng mansyon, inauna na si Brixton na bumaba ng sasakyan. Hindi pa nakakababa si Gaston nang mauna na itong bumaba at magdadabog ang mga paang pumasok. Hinayaan na lang siya ni Gaston at hindi na hinabol pa upang pagsabihan at patuloy na sermonan. Humugot siya na lang ng malalim na buntong hininga upang kalamayan ang sarili at wag ng patulan na nag-alboroto niyang anak na may punto naman. Sinalubong ni Gavi ang kapatid ng matanaw ang pagpasok nito. Yumakap lang sa kanya si Brixton na tumalik at walang ano-ano'y bigla na lang lumuhod sa sahig sa pinakagitna ng kanilang sala. Yun ang paraan ng kanyang parusa na nakukuha sa ina noon kapag nagkakamali siya. Kaya tumatak na yun sa isip niya na kapag nagkakamali, siya nang kusang nagpaparusa sa sarili niya sa ganitong paraan. "I did something wrong kung kaya dapat kong pagbayaran yon. Pero hindi ako nagsisisi na pumunta ako doon at nilabas ko kung anong nararamdaman ng puso ko." Napaawang ng labi ni Gaston sa kanyang narinig at nasaksihan. Pamilyar sa kanyang ilang bahagi ng linyang yon na minsan niya rin namang sinabi sa kanyang sarili. Hindi niya lang matandaan kung saang pagkakamali niya sa kanilang mag-ina, iyon ginawa. Hindi niya rin alam kung matatawa ba siya na nakikita niya ang sarili sa anak. Hindi lang siya, maging ang tiyuhing sinik noon na lumuhod sa unang pagkikita nila. Sinupin niya na lang ang sarili na wag mapangiti at manatili na maging seryosang muka. Baka isipin nitong pinagtatawanan siya. "Brixton, anong ginagawa mo? Hindi ko sinabing lumuhod ka." At siya naman ang dating ni Doña Josefina mula sa kanyang silid na hindi makapaniwala sa senaryong kanyang naabutan. "Gaston, anong ginagawa mo sa anak mo? Bakit mo pinapaluhod?" Galit na kaagad ang tono ng kanyang ina nang bungakalay siyang may kagagawa noon. Dahil dinidisiplina niya ito, nilingon niya na ito upang ipaliwanag ang kanyang sarili. "Mama, nagkakamali ka. Hindi ako nagpaluhod sa kanya dyan. Siya ang kusang nagpaparusa sa sarili niya." Ewan ni Gaston kung narinig ba ng kanyang ina ang sagot niya. Sinubukan ng matanda na patayuin si Brixton, ngunit ayaw nitong makinig. Hindi niya ito magawang mapatayo. Kahit na anong gawin niyang pakiusap, nananatiling nakaluhod ang bata. Animoy nakaglu ang kanyang tuhod sa sahig kahit pabatid ng matandang masakit na yon. "May nagawa po akong kasalanan, Lola. Hayaan niyong pagbayaran ko yun ng ilang minuto." "Ha?" Naguguluhan tanong ng matandang Donya. Nilingon na muli ang anak niyang si Gaston. Muling ibinalik ang paningin sa kanyang apo. "Apo, oo na. Kasalanan ng biglang umalis ka ng walang paalam. Pero hindi naman kami galit kahit na halos mahimatay kami ng mommy mo. Kakahanap sa'yo kanina. Okay na yon." Muli pang kumbinsi ng matanda sa apong ayaw pa ring makinig at tumayo. "Huwag mo nang isipin yon. Narinig mo? Tumayo ka na dyan. Gusto mo bang makakain at maiinom? Magpapahanda tayo." Piniling ni Brixton ang kanyang ulo. Buo ng kanyang desisyon na manatili pang nakaluhod dito. "Brixton, makinig ka sa lola. At least, safe ka na nakabalik dito sa mansyon, kaya baliwala na lang yon sa amin. Siyempre magagalit kami ng konti pero okay na nga yun. Sige na, tumayo ka na dyan habang wala pang mommy mo. Baka isipin nun na inaapi ka namin habang wala siya kapag nakita kanyang ganyan." Patuloy na kumbinsi pa rin ng matandang Donya kay Brixton na mukhang wala pa ring planong tumayo sa pagkakaluhod niya na parang taimtim na nagdarasal. Tinignan lang siya ng bata pero hindi pa rin ito tumayo. "Sa susunod wag mo nang uulitin ng umalis ng ganon, ha? Biglaan at wala ka man lang paalam. Binibigyan mo ng trauma ang mga taong nakapaligid sa'yo, lalo ng mommy mo. Kung may kailangan kang puntahan ay magpaalam ka o sabihin mo. Maliwanag ba? Hindi yung bigla ka na lang mawawala."
Huwag mo sanang gayahin ng daddy mo na may sariling desisyon sa buhay. Dahil kawawa talagang mommy niyo sa inyo. Hindi rin yun nakakaganda ng lalaki. Huwag mo nang manahin sa daddy mo pag-uugaling yon, ha? Apo, tumayo ka na, bilis na. Hindi pa rin sumagot si Brixton na pamulat-mulat lang sa kanyang ama na nakatayo lang sa kabilang gilid niya at nakikinig ang lihim na sermon ng matanda. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Nati na halos madapa sa pagmamadali. Sinalubong niya si Gaston habang karga si Gabi. Si Brixton, nandito na? Kumusta naman siya? Walang galos? Sunod-sunod na tanong ni Nati na alaalang sa anak kung ano-ano na kasi ang naisip niya. Itsura nito habang pauwi siya. Tumango si Gaston at kapag dakay umiling. Hindi niya masabi na nakaluhod ang anak dahil nilagpasan lang naman siya ni Nati upang hanapin ang anak na hindi nga nito pinansin ang pag-abot ng kamay ni Gabi sa kanya upang magpakarga. Pabuti na lang at hindi tampuhin ang bunso nila dahil kung hindi, isa pa itong magiging sakit ng ulo nila na malamang isasabay pa. Nasaan siya? Nagmamadaling pasok ni Nati na biglang natigilan nang makita na kung anong ginagawa noon ni Brixton. Mapanghusgang mga matang nilingon na niya si Gaston na ramdam niyang nakasunod sa kanyang bawat mga hakbang. Biglaan itong sumeryoso. What's the matter, Gaston? Bakit mo siya pinaluhod pagkatapos na matagpuan? Parusa niya ba yon, ha? Ganun na lang iling ni Gaston na nagkandabulbul ng dila upang magpaliwanag kay Nati. Siya na kasi ang pinagbibintangan nitong may gawa sa anak nila noon when in fact ay wala naman talaga siyang kinalaman sa nangyari. Ito ang kusang nagparusa sa kanyang sarili kanina. Hindi Nati, hindi ako. Siya ang kusang lumuhod dyan at tinalikuran na siya ni Nati at nagkukumahog na nilapitan ng anak. Aminin man ni Nati o hindi biglang sumama ang loob niya kay Gaston. Kung ito man ang nagbigay ng parusa niyon sa anak na nawala na nga at lahat ay kanini doon pa tapos makakatikim pa ng hagupit ng parusa nito. Brixton, get up! Bakit ka nakaluhod? Sino nag-utos sa'yo na lumuhod ka dyan? Buang boses ng maahon ng sama ng loob. Halata sa timbre ng kanyang boses ang hinanakit niya. Nanatiling tahimik ang bata na hindi nito magawang tumingin sa mukha ng kanyang ina dahil alam niyang kapag ginawa niya yun ay magsasalita siya ng labag sa kalooban nito. Ayaw na niyang ipakita pang sungay niya dito na kagaya ng ginawa niya sa ama niya kanina. Ayaw niya. Nakokonsensya lang yan, iha. Hayaan niyo na lang hanggang sa gumaan ang kanyang pakiramdam. Sabat na ni Doña Josefina yon. Pasimple nang binanggit na sa kanya ni Gaston kung nangyari sa ospital na kaagad nagpagtagpi-tagpi kung bakit ginagawa yun ng apo. He is already kneeling, so don't both of you say anything about the child. He is already feeling bad right now. Pinagbastang mabuti ni Nati ang anak na namumula ng mga mata na halatang nagtitimpi lang ito na kung anong emosyon ang meron ng mga sandaling yon, malamang iyak na. Ito't maya-maya tiyak na malalaman niya rin kung anong tunay na dahilan ng ginagawa nitong pagpaparusa sa sarili niya at piniling tahimik na lumuhod. Tinignan niya si Gaston na umiling lang kasunod ng ngiting hindi niya maintindihan. Ang buong akala ni Gaston ay magiging overprotective si Nati sa anak ngunit hindi pala, mali palang hinuha niya. Hindi niya ito kinampihan at siya mismong niratrat. Ibig sabihin lang noon ay nagawa nitong palakihin ng maayos si Brixton kahit na wala na siya sa kanyang tabi upang alalayan siyang magdisiplina. Alam kong nagsisisi ka na sa maling nagawa mo kung ano man yon, Brixton. Okay na yon, anak, wala namang taong perfect kahit nga ang mommy at daddy ay may mga kapintasan eh. What I am saying is lahat ng tao ay nagkakamali. Okay na yon, tama na. Maging lesson na lang sa atin kung ano man ang nangyari. Sorry din kung nagsinungaling kami kanina. Pumatak ng luha ni Brixton na yumakap na sa ina kung kaya naman naputol pa ang sasabihin ni Nati na paskwat na naupo sa kanyang harapan. Kanina upang maging magka-level lang ang kanilang mukha na mag-ina. Hinigpitan ni Nati ang yakap sa anak na kagad na hinagod ang likod nito upang iparamdam na ayos lang din talaga ang mga nangyari kanina. Hindi niya dito ibinibigay ang lahat ng sisi. Alam niyang may pagkukulang din siya kung bakit yun nangyayari. Mommy, next time wag na kayo magsisinungaling sa akin ni Daddy, please. Humihikbing tura ni Brixton na para bang nakikiusap na wag na silang magsinungaling. Bagay na dumurog sa puso ni Nati na naintindihan na kung anong ugat ng paglalayas nito. Nagsimula yun sa kanila ni Gaston. Masakit sa puso ni Natalio yung pakiramdam ko kanina. Masakit. Paulit-ulit na tumango si Nati na tinaniman na ng halikang magkabilang pisngi ni Brixton na luha na noon. Pigil ang mga luhang humigpit pang yakap ni Nati sa anak. Napaupo na siya sa sahig upang makarga niya lang ang anak sa kandungan. Sa tanawing yon ay hindi na napigilan pa ni Gaston na lapitan ng kanyang mag-ina at makiyakap na sa kanila. Kung tutuusin ay sa kanya nagsimulang lahat ng problema nila. Siyang nagsimula kung kaya may gusot sila
na dapat sana'y masayang magiging bakasyon nila sa pag-akyat nila ng Baguio. I'm sorry, Brixton, kung nagkamali na naman ng daddy. Huwag kang mag-alala, hindi ko na ulitin yun sa'yo. Hindi na, pakakatandaan ko na may anak akong masasaktan kapag inulit ko. Promise, daddy? Promise. Magsasabi ka na lagi ng totoo? Promise ni daddy yun kay Natalio Brixton Barcelo. Sumisinghot na niyakap na ni Brixton sa leeg ang ama. Kinuha naman ni Nati si Gavi kay Gaston upang makarga nito si Brixton. Nagpalit na sila ng karga nilang anak. Hinalikan ni Gaston ang tuktok ng ulo ng anak sabay usal ng pangako niya dito na alam niyang kanyang papanindigan. Laging magsasabi ng daddy ng totoo para hindi ka na magalit. No more telling lies, Brixton. No more. Masuyo pang sambit ni Gaston na baka sa mukhang bumabahang emosyon niya. Sinulit ng buong pamilyang bakasyon nila sa mansyon ng mga Barcelo. Ilang araw pa ay kinailangan na rin nilang bumaba dahil sa trabaho ni Nati at schooling naman ni Brixton. Hindi na muli pang bumisita si Gaston ng ospital at binili na lang si Conrad ng mga kailangang gawin sa pagpapagaling ni Seska. Sa pamamagitan ng kanyang pagtawag ng ilang oras, naintindihan ko Mr. Barcelo. Ganyan naman talaga dapat. Sang-ayon ni Conrad nang magiting niya't nalaman ng lalim ng hugot ng galit ng kanyang panganay na anak kay Seska. One call away lang ako. Alam mo yan, Conrad. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Binigyan pa nga siya ni Gaston ng isang buwang bakasyon sa trabaho upang makapag-focus siya sa pagpapagaling ng anak na si Seska. Ani ay kailangan ng katuwang ng kanyang asawa. Napilitan si Gaston na kumuha ng pansamantala niyang secretary na isa sa kaniyang mga staff. Bumalik sila ng villa nila sa Batangas at muling namuhay ng normal habang pinaplanong ibang magiging hakbang, habang sinisettle ang mga bagay na dapat nilang unahing intindihin. She is getting better, Mr. Beriachi. Salamat sa pangangamusta. Kung kailan naman may team building si Nati sa trabaho niya, kinailangan naman ni Gaston umakyat din ng Baguio. Dala ng pangangailangan sa kumpanya pero nangako siyang bababaring kaagad para may kasamang kanilang mga anak na naiwan lang sa pangangalaga ng kanilang mga yaya. Ni hindi sumagi sa isip nilang dalawa na magkakaroon pala sila dito ng problema. Mr. Barcelo, mukha pong antas ng lagnat ni Brixton. Naiyak na sabit ni Maria Gina. Nang tawagan ng amo, nakalabas na ng conference room noon si Gaston. Dahil siya biglaan nilang closed door meeting at nasa mansyon na rin nila siya noon dahil siya balitang magiging malakas ang buhos ng ulan dahil siya biglaang pagsama ng panahon. Ang init po ng katawan niya, sir. Kakatapos lang din na tumawag ni Gaston kay Nati upang sabihin na mukhang hindi siya makakauwi dahil siya biglang malakas na buhos ng ulan. Bukas na lang at aagahan na lang niya ito. Ngunit nang marinig na may sakit ang anak, pagkatapos ng kanyang tawag ay daig niya pa ang inapuyan, ang talampakan sa pagmamadaling makababa ng Baguio upang maalagaan ang anak at masigurado na kung anuman ang pangangailangan nito'y kagad na matugunan. Wala si Nati kaya kailangan niyang makababa kaagad. Siya ang malapit, nasa Boracay si Nati. Malayo to. Gaston, malakas naman ang buhos ng ulan kaya delikadong paggamit ng chopper. Sasakyan ang gagamitin ko, mama. Kailangan kong makababa. Sa isang araw pang balik ni Nati, hindi pwede na walang makasamang bata na isa sa aming mga magulang nila habang walang kanilang ina. Bababa ako, mama. Kailangan kong makababa. Kahit na bumabagyo o harangan pa ng libo-libong bato.